Hello! Ngayon, sisilipin natin ang kwento sa likod ng dalawang napaka-espesyal na sulat. Isinulat to ni Pablo para sa mga kaibigan niya sa isang syudad na tinatawag na Tesalonica. Alam mo yung pakiramdam na yun? Ganun na ganun ang nangyari kay Pablo. Hindi niya kasi mabisita yung mga kaibigan niya, kaya ang ginawa niya, sinulatan niya sila. At yung sulat na yun, punong-puno ng pagmamahal at mahalagang payo. Yan ang aalamin natin ngayon. Tara, simulan na natin! So, ang kwento, si Pablo nagsimula siya ng isang simbahan sa Tesalonica, kaso kinailangan niyang umalis agad. Siyempre, nag-alala siya, pero laking tuwa niya na makatanggap siya ng balita mula kina Timoteo at Silas, na okay pala ang simbahan. Ang saya, di ba? Gustong-gusto niya talaga silang makita, mayakap at palakasin ang loob nila. Pero dahil hindi pwede, idinaan na lang niya sa sulat ang lahat ng gusto niyang sabihin. Grabe no, isipin mo sinabihan ka ng kaibigan mo na kayo ang kaluwalhatian at kagalakan ko. Ibig sabihin, sila yung dahilan kung bakit siya masaya at proud at ang ganda pa ng paglalarawan niya sa nararamdaman niya para sa kanila. Hindi siya parang isang boss na nakakatakot o malayo sa kanila. Ang turing niya sa sarili niya ay parang isang nanay na nag-aalaga at nagmamahal ng sobra sa kanyang mga anak. Ganon kalalim yung pagmamahal niya. Kaso, itong mga kaibigan niyang ito may mabigat na pinagdadaanan. Oo, itong mga tao sa simbahan, may kinakaharap silang isang napakalaking problema. Isang tanong na nagdulot sa kanila ng sobrang lungkot at parang kawalan ng pag-asa. Yan ang tanong nila kasi ilan sa mga kaibigan at kapamilya nila namatay na at sobrang sakit para sa kanila, iniisip na hindi na ba namin sila makikita ulit, lalo na kapag dumating na yung araw na babalik si Jesus? Itong kalungkutan na to para talagang isang madilim na ulap na bumabalot sa kanila. Kaya naman, sumulat si Pablo. Para bigyan sila ng sagot na makakapagpagaan ng loob nila. Isang sagot na puno ng pag-asa. Ang gusto ni Pablo, pawiin yung lungkot nila. Gusto niyang bigyan sila ng isang magandang pangako na pwede nilang kapitan. Alam niyo, ang ganda ng salitang ginamit ni Pablo. Hindi niya sinabing namatay. Ang sabi niya, natutulog. Para ipaalam sa kanila na huwag kayong malungkot na parang wala ng pag-asa. Kasi ang pagkamatay, parang pagtulog lang, pansamantala lang. At ito na yung exciting part. Sabi niya pagbalik ng Panginoon, unang-una yung mga natutulog, sila ang unang babangon. Tapos tayong mga buhay pa, susunod tayo. At ang pinaka-highlight, magkikita-kita ang lahat sa himpapawid. Ang punto, walang maiiwan. Isang dambuhalang reunion para sa lahat. Imagine yung ginhawa na naramdaman nila. Sobrang saya at pag-asa ang dala ng balitang to. Kaso lang, dito nagkaroon ng konting gusot. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Kasi, yung iba sa sobrang excitement nila sa pagbabalik ni Jesus, nagkaroon sila ng maling ideya sa kung ano ba dapat ang ginagawa nila habang naghihintay. Yun na nga, may ilan na ang nag-isip, malapit na pala. So, quit na ako sa work. Tambay na lang. Naging tamad sila at ang masama pa, naging pakialamero at abala sa iba. So, kinailangan ni Pablo na sumulat ulit ng pangalawang liham para iklaro ang lahat. Sabi niya, teka muna, hindi ganyan. May tamang paraan ng paghihintay at tsak na may maling paraan. At ano yung tamang paraan? Ang payo ni Pablo ay simple lang. Hindi ito tungkol sa pag-upo-upo at paghintay. Ito ay tungkol sa pagiging aktibo, mabait at matulungin ngayon din. Binigyan niya sila ng parang isang to-do list para sa mabuting pamumuhay. Tingnan niyo mga simpleng bagay lang, di ba? Maging matiyaga, huwag gumante ng masama, laging magpasalamat, magtrabaho. Hindi ito basta paghihintay. Ito ay pamumuhay na may pag-ibig at may layunin araw-araw. At para hindi sila panghinaan ng loob na gawin lahat to, ipinaalala niya sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanila ng lakas para mamuhay ng tama at maging ilaw sa lahat sa paligid nila. At yan talaga ang pinakapunto ng mga sulat ni Pablo. Ang tunay na pag-asa para sa kinabukasan ay hindi tungkol sa pagtaka sa mga responsibilidad natin ngayon. Bagkus, ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan para pagbutihin pa ang buhay natin ngayon. Para sa sarili natin at para sa lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating pagtalakay ngayon.